The same. Walang pagbabago. Yung iba naman po, pinagkukwento-kwentuhan ko sila. Yung bang parang hindi sila nagkita ng 1 taon? Yun yun. Yun po ang aking ginagawa. At tuwang-tuwa po si Satanas sa huling report. Ang iglesia po ay pinasok na mga impluensya, even ng mga modernistic teacher, na pumapasok sa mga theological colleges natin, sa mga seminary. Kaya nababalitaan nyo, yung pastor, nagkasal ng, doon sa Baguio. Okay, di ba? Sa ibang bansa po, mga obispo pa nga. May isang obispo na gumawa. At pinapasok po tayo ng worldly methods. Ina-adapt ng mga leading denomination. Ayun pong malungkot. Kung ano ang sayaw ng mundo, yun ang nagiging sayaw ng iglesia. Mga kapatid, kung may methods po na dapat tayong sundan, ay ang methods ng salita ng Diyos. Ang tayo po ay bumalik sa basic. Basahin ang salita ng Diyos. Alamin natin kung ano ang kanyang kalooban. Bumabad tayo sa presensya ng Diyos. Kaya po sa 29 and 30, ang mga leaders po ng council at saka po ang mga workers ay merong Encounter God Retreat. Incubation po to. Kaya mamaya, niurong po yung sa worship dahil mamaya po ay merong pre-encounter. No, doon po sa lahat ng miyembro. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat po tayo makakaranas noon. Yan po yun. Ngayon, isa pang bagay, kaya po tayo natutulog. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ doon sa mga alagad, di ba? Naalala niyo yun sa Matthew 26:40? Sabi niya, sa mga alagad niya, nung bumalik siya, natutulog. Sabi niya, hindi ba kayo makapag-tiyaga kahit 1 oras man lang? Actually po, hindi lamang physical, pero spiritual sleep po ang ginagawa ng mga mananampalataya. Pagka prayer meeting, alam niyo ba kung ilan nagpe-prayer meeting? Itong side na to, yan, may tao dyan. Pero di pa yung puno. Minsan magbibilang kayo 25. Pinakamataas ang atin yung 40. Pagka praise and worship celebration, kasama yung mga mission. Doon lang dumadami. Pagka nag-survey, nasaan ka ng Miyerkules ng gabi? Alam niyo kung nasaan kayo, di ba? Abay, nasa prayer meeting po ako, nasa church po ako. Di ba? Ang kapangyarihan po ay nasa sama-samang pananalangin. Hindi yung pupunta tayo sa mananalangin kapag may problema na. Kahit po sa medical term, prevention is better than cure. Manong manalangin na tayo, sama-sama na tayong manalangin, bumabad tayo sa presensya ng Diyos, para pag dumating ang tukso, ang problema, nakahanda po tayo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kaya kailangan tayo manatiling gising. Sa pamagitan po ni Paul yan. Laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Church, remember this. The devil never sleeps. Ang demonyo po, hindi natutulog. Gawa ng gawa. Tayo, ano ang ating ginagawa? Ika-4, the day of separation of the wheat and tares, darating naman po yan, yung harvest time. At ang gagawa po niyan, ang mag-i-execute, hindi tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagbabalik.
Tingnan niyo po yung katabi niyo. Huwag niyong sabihin na siya ay trigo ka, wheat ka, o kaya tares ka, damo ka. Sabihin mo sa katabi mo, ang hahatulan ko ang aking sarili. Ito daw po ang isa pa sa nagiging problema sa mga mananampalataya. Ang bilis-bilis hatulan yung kapwa niya. Wala po tayong karapatang humatol sa ating kapwa. Ang dapat nating hatulan ay ang ating sarili. Kaya dapat sarili mo lagi ang hinahatulan mo. Bakit? No man can judge another person. Sapagkat hindi po natin alam ang buhay ng ating kapwa. Yung particular period of his life lang ang alam natin. Ang Diyos po ang nakakaalam ng kanyang buong buhay. Maaari po ang isang tao nakagawa ng serious mistake sa kanyang buhay, a terrible sin. Pero dahil po sa eternal mercy and eternal grace of God, he may turn back to Christ and make the rest of his life or her life a wonderful service for God. Yan po nangyari kina Peter sa ibang mga alagad. Kung hahatulan niyo, si Peter, ano yan? Tares yan. Damo yan. Dininay nga si Jesus Christ Pero siya po, for the rest of his life, naging matapat sa ating Panginoon. And the person who is judged to be righteous today may fall into sin later. Diba? Sasabihin mo sa sarili mo, ako ngayon, ako ngayon. Ang Diyos lang po ang nakababasa at nakakaalam ng ating buong pagkatao. Kaya sabi ni Jesus Christ, siya po ang hahatol. Darating ang panahon, the Lord Jesus will gather all His own together to be with Him forever. Today, lahat po ng mga trigo, lahat ng mga anak ng Diyos, all the children of God, arise and shine to stop the sowing of the tares. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Diyos sa mabiyayang mensahe ng buhay. Pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na aklat. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Mga kapatid, ibalik natin sa Diyos ang butil ng buhay sa magitan ng pagkakaloob ng ating ikapu, pag-ibig, pangako at pasasalamat. Amen.
voices ring, glory in the highest. On the promises of God, standing, standing, standing on the promises of God, my Savior, standing, standing. I'm standing on the promises of God. Tunay nga, O Diyos, na kami ay narito sa iyong harapan at nagsusulit ng iyong mga kapangakuan sa amin. Tinaglay po namin ito dahil ikaw ay naging tapat na Diyos sa bawat isa amin at patuloy pa rin kayong nangangako sa aming lahat. At ngayon, narito po ang handog ng marami, ang kanilang mga kaloob, pag-ibig, at ang mga ikaw po ay nandito na lahat, O Diyos. Tanging sa iyo lamang. At ang kasama nito ang kanilang pagtatapat, kabuhayan, maging ang buhay, O Diyos. Salamat po sa lahat ng ito. Salamat po sa lahat ng pagpapala po ninyo. At salamat sa lahat ng aking mga kapatid na patuloy na sila ay nagbibigay ng mga kaloob na ito. Pagpalain nga po ninyo silang lahat. At patuloy nga po ninyo silang lingapin at pasaganain, O Diyos. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Christ the royal master leads against the foe. Forward into battle, see his banners go. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. At the sign of triumph, Satan saw that flee. On then Christian soldiers unto victory. Those foundations quiver at the shout of praise. Brothers, lift your voices, loud your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Like a mighty army moves the church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, all one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the church prevail. We have Christ's own promise that cannot fail. Onward, Christian soldiers,
marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aming pagtatalaga at pasasalamat, narito po ang aming mga buhay, itinatalaga po namin sa inyo bilang pagtugon sa panawagan na kami nanahasikan ng butil ng buhay, kami na nakarinig ng mensahe ay inyo pong pagkalooban ng lubos na pagkaunawa sa mensahe. Nanawa, Panginoon, kami ay maging isang hukbo na naghahasik ng butil ng buhay na kung saan ito ang pag-asa ng bawat buhay, Panginoon. Tulungan niyo po ang aming iglesia, ang Taytay United Methodist Church, ang lahat ng mga kapatiran na mapalakas ang loob, magkaroon ng kagalakan, na maibahagi ang mensahe na ito sa iba't ibang dako, sa bawat tao na naghihintay ng inyong pagmamahal, habag at pagdidingtas. Gayun din, O Diyos, marami rin pong salamat sa napakaraming pagtugon, biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming pong salamat sa katagumpayan. Salamat po sa iba't ibang biyaya na ipinagkakalob niyo sa amin. At ganoon din sa bawat kahilingan ng aking mga kapatid, sila na mga nangihina, palakasin niyo po sila. Sila na may mga karamdaman, kagalingan. Sila na naghahanap ng liwanag, tulungan mo po sila. At maging ang mga pamilya, Panginoon, ang ama, ina at mga anak, ay patuloy niyong pagbigkisin ng inyong pag-ibig. Patuloy niyong pasaganain ang kanilang hapagkainan. At ganoon din, Panginoon, sa mga walang hanap buhay, tulungan mo po sila. At anuman po mga sigalot, hidwaan, problemang dumarating, alam po namin to, Diyos, ito'y magiging tuntungan namin upang kami ay magpatuloy na kumikilos, gumagalaw, nananalig, at naglilingkod sa iba't ibang kaparaanan. Sapagkat kami, O Diyos, ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, and we will move forward as soldiers of Christ in the name of Jesus. Amen and amen. Onward then, ye people, join our happy throng. Join the voices in the triumph song. Glory, Lord, and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Sa ating paghayo, nawa ay mamunga tayo ng katulad ng isang trigo na patuloy na ninanais ng Diyos sa atin at taglay natin ito at ang kanyang mga pagpapala sa ating lahat. At ngayon, tanggapin ninyo ang masaganang basbas at ang patuloy na pakikipisan ng banal na Espiritu. Ang kanyang tanglaw, tangaliw, ang kasaganaan, kapayapaan, ang siyang manguna sa bawat isa sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. At amen. Out in the highways and byways of life, many are weary and
send. Carry the sunshine where darkness is ripe, making the sorrowing glad. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, O Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Give us was given to you in your name. Love us, the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed, and to your mission be true.